with you. I just wanna spend the whole night. I can't wait to kick it with you. I just wanna spend the whole night with you. You, 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 you. Finally guys, naabutan natin tong pinakabagong Honda CRF 150L at alam kong isa to sa motor na inaabangan nyo ngayong 2026 at aside nga pala sa color white na available na bagong motor nila na CRF, meron din silang available na red at saka black. So in this video guys, pag-uusapan natin kung ano yung na-upgrade dito, yung specs at saka features at syempre alamin na din natin tong updated price ng motor na to. Kaya naman tara, samahan nyo ikutan tong motor na to. Let's go! Finally guys, dumating na nga yung bagong modelo dito ni Honda CRF 150L sa Honda Big Bike Tagum at syempre yung napili nating i-review is itong color white. Pero aside sa white guys, meron pa silang ibang color na available kagaya ng itong red na mukhang CRF 350L dahil sa kanyang decals at syempre itong black. Pero abang-abang kayo guys dahil i-review ko din tong dalawang to. So for the meantime, yung white na color variant na muna yung iikutan natin. So, before muna natin guys, ayan, bubusisiin tong si Honda CRF 150L. Dito na muna tayo sa kanyang technical specification. Of course, this level pang off-road na motor ni Honda ay powered by 149cc, ayan, 4-stroke, 2-valve, single overhead cam, air-cooled. And still guys, ito ay merong manual transmission na 5-speed. So, 1 up and the rest is down. Ang kinaganda dito guys, meron na din siyang malaking fuel tank capacity na 7.2 liters. Kaya naman kung ibabiyahin nyo ito ng malayuan, hindi na din kayo mabibitin kasi napaka-fuel efficient na din itong si Honda CRF 150L. So pagdating na sa kanyang max power guys, ito ay merong max power na 9.3 kilowatts at 8,000 RPM and max torque of 11.94 Nm at 6,500 RPM. Tapos alam niyo ba guys na napakatipid nito sa gasolina dahil kaya nitong umabot up to 45.5 km per liter. This one guys is based kay World Motorcycle Test Center. Pero it may vary pa rin guys sa total hobby ninyo kung gaano ba katipid itong motor na to kapag nabili nyo na. So kung halimbawa, piga kayo ng piga, syempre hindi nyo maabot yung kiniklaim ni World Motorcycle Test Center. Pero kung takbong pogi lang, chill ride lang, syempre maaabot nyo yan. Syempre wala na din ka-problema kung ito yung dadalhin ng mga lady rider kagaya ko dahil napakagaan lang naman ang timbang nito guys na may timbang na 122 kilograms. Of course, dito muna tayo sa kanyang headlight. So, sa headlight niya guys, wala namang pinagbago, bulb type pa rin. Turn signal, bulb type pa rin. Comment down below if ever i-upgrade to ni Honda by the year 2027. Gusto niyo ba itong gawin na LED? Paki-comment naman sa baba. At syempre, pagdating sa kanyang kapaludo dito, white. Napakaganda din ang pagkaka-white niya guys. Glossy type. And then, inverted na din yung suspension na ginamit, which is, check natin. Ayan guys, Showa pa rin. So, inverted telescopic fork suspension. So, meaning napaka-lambot or napakaganda na din ang place suspension niya sa harapan. Then, ginamitan pa rin siya guys ng single disc. So, ito yung kanyang single disc brake and dual path piston brake caliper. Sa tire size naman, ito ay merong tire size na 2.75 by 21. At syempre, this one guys is tube type pa rin. Sa side profile, ito yung kanyang side profile guys. Yung nagustuhan ko talaga sa kanya guys is parang may pagka-fiery red yung kanyang color combo. Kasi, mix siya ng red at saka ng yellow. Ayan o, napakaangas, diba? Ito yung nagpa-astig talaga sa kanya. Yung decals niya dito. Tapos yung kanyang CRF 150L. Kakaiba na din yung decals niya guys pagdating sa pangalan niya na CRF. 300L inspired yung decals niya pagdating dito, no? So, ganyan yung kanyang tindig. Mas pinapogi, mas pinaangas ngayong 2026. So, sa button switches, of course, kill switch off activated. Ito yung electric. Sa kabila naman, high beam, low beam, fast light. Horn, turn signal, off. Tapos, ito yung kanyang digital instrument panel. Sa kanya namang side mirror, dahon type. Maganda na yung side mirror para sa akin. Hindi ko na kailangan palitan not unless kung masira to. Tapos ito yung fuel tank niya na napakalaki.
Generous din yung seat cushion. Ayan, nakarap din yung texture ng kanyang seat cover. May hawakan din dito. Ayan. So, ito yung kanyang cambio na 5-speed manual transmission. Side stand, wala na siyang center stand. And of course, ito yung kanyang chain guys. Solid yung cover, plastic pero durable. Monoshock pa rin yung ginamit na suspension. Single disc brake sa likod with single pot piston brake caliper ng brand ay Nissan. Monoshock suspension tapos naka-swing arm siya guys. So, pagdating sa tire sa likod guys, ito ay merong tire size na 4.10 by 18 IRC yung brand. Tube type pa rin. And yung kinaganda dito guys, pagdating sa tambucho niya, hindi na mapapaso yung legs mo kasi aside sa cover niya sa fairings, meron din siyang heat guard. Ang ganda din ng pagkaka-paint. Ayan o. Para siyang matte glossy yung finish niya. Silver. Tapos, taillight is bulb type, turn signal is bulb type. May ilaw din ng plaka dito. Ayan. At naka-reflector pa rin. So, side profile naman niya, ito yung itsura niya. Ayan. So, ito yung brake lever, foot peg ng driver. Ito yung sa angkas, guys. Napakalinis ng design. Akalain mong part siya ng fairings, pero hindi. Foot peg yan ng angkas. Kickstart naman, ito. Kickstart. At alam nyo ba, naka-FI pa rin to hanggang ngayon. Ayan, FI, kaya matipid sa gasolina. Tapos, meron din siyang guard dito sa kanyang bandang engine para hindi din mapaso yung driver. And pansin ko lang din guys, no, nandito pa rin yung honeycomb design niya. So, yung pinalit lang talaga is yung mismong decals. Pero kahit ganun pa man, mas pinaangas yung decals niya ngayon. Ganda ng pagkakagawa ng decals niya guys. Pulido din yung pagkakadikit. No? Ayan. So, may cover na pala yung kanyang suspension sa harapan. So, ngayon guys, uupuan natin para meron kayong height reference if ever ito yung klase ng motor na bibilhin nyo ngayong taon. So, pagdating sa seat height niya guys, meron siyang seat height na 863mm at ground clearance na 285mm. Tapos meron tayong height na 5'5". Sasakyan natin pero meron kayong height reference kung abot nyo ba. Ayan. So, ganito yung itsura natin guys kapag nakaupo kay CRF 150L. Ganyan. So, comment down below guys, ano yung height nyo para malaman din natin kung abot nyo ba. Abot ng 5'5", yung nga lang naka-tiptoe. Pero kahit ganun pa man, abot na abot pa rin natin. Turning radius, napakalawak din. For me, goods na goods, madaling isiksik. Ayan, aggressive yung ating pagkaupo, pero naka-upright pa rin. Ayan. Nice. Ayan guys, tapos na nga natin ikutan si Honda CRF 150L 2026 model. So if ever interested kayo sa motor na to, ito talaga yung natitipuhan yung bilhin. Ito ngayon guys ay may presyo dito sa Honda Big Bike Tagum na spot cash is 147,900. Pero kung gusto nyo ng hulugan, meron siyang down payment na 11,388. Monthly sa 3 years na 7,301 at rebates na 200. So, aside nga pala sa color na to guys, na white, meron silang red at black na available. So, ayan, anong masasabi nyo sa motor na to guys? Sulit ba siya sa presyo niya? At ito ba yung klase ng motor na gusto nyo bilhin ngayong taon? Paki-comment naman sa baba. At kung interested nga kayo dito kay Honda CRF 150L 2026 model, ito ngayon guys ay located dito sa may Honda Big Bike Tagum, Kanokotan, Tagum City. Full address ilalagay ko na lang sa description box or di naman kaya dyan sa comment section. Parang sa ganon, ayan, mas makapag-inquire kayo regarding sa motor na to. And also, sa mga hindi pa nakapag-subscribe or follow, please subscribe Langga Gale para mas ma-notify kayo once may bago tayong upload na gaya nito. And also, follow me on my Facebook page, Instagram at TikTok, Langga Gale. So yun guys, hanggang dito na muna tayo. Ride safe and peace out!